At ngayon naman, puntahan naman natin si Jules kasama ang ating singer and musikero for this morning na si Brixton. Alright, maraming salamat sa inyo, Sandro at Carla. Ngayon nga kasama natin ang ating acoustic singer for the day. Walang iba kundi si Sir Brixton. Pero bagong lahat, panoorin muna natin ito. Liit na espasyo na nagbibigay ng nag-uumapaw na saya at katuparan ng mga pangarap. Yan ang Duyan Resto and Cafe na pinamumunuan ni Mr. Brixton. Simula pagkabata ko pa, meron kaming malaking duyan sa pamilya namin na kung saan kaming magpipinsan, kasya kami lahat doon. Kaya kahit saan ako mapunta, laging duyan. Ang pop na musikang mapakikinggan dito, binabalik ko kasi yung yung folk songs, mga old songs, mga ganon. Tapos mga OPM. Hindi lamang para makapagbigay ng aliw at relaxation ang kanyang handog. Dahil patuloy niyang isinasabuhay ang kanyang paniniwalang, hindi ako nagtatanim para anihin o kainin ko, kundi para anihin ng mga kabataan. Ginagamit ko lang yung talento ko para makatulong sa kapwa. Katulad ng concert for a cause, mga ganon, yung pagtayo ng library, kung ano pang klaseng maitulong. Kasi hindi naman ako mayaman. Mayroon lang ako, yung talento ko yung ginagamit para makatulong. Kaya di na nakapagtataka na maliban sa kanyang anak, ay nagsisilbi siyang mabuting ama sa lahat ng kabataang kanyang naaabutan ng kamay. Alright, Sir Brix, ayan, nakakakilabot yung story niyo, sir. So, bukod sa meron kayong cafe na Duyan Cafe sa Baguio, may advocacy kayo, sir. Sir, pwede palawigin pa natin to. Ano ba yung pinaka-advocacy ninyo? Doon ko ginaganap yung mga concert for ako sa mga nangangailangan ng tulong. Okay. 2 beses sa isang buwan. Tapos maliban doon, umakyat ako sa mga bundok para magtayo ng mga library. Okay. Yun. Kaya, so, Sir Brix, bakit libraries yung naisip nyo? Ano bang meron sa mga kabataan na kailangan bigyan sila ng mga libro? kasi sa kabundukan, hindi naman sa atin na sa kaalaman natin, mas mayayaman ang mga nasa bundok, no? Pero meron pa rin mahihirap na kung saan kailangan nila yung mga libro na hindi na natin nagagamit o school supplies, mga bags na kailangan nila kasi wala talaga. Chinelas, lahat. Kumusta naman po yung suporta ng mga kasamahan nyo? Mga kasamahan, siguro kung may kasamahan ako, hindi ko magagawa. Ako lang talaga mag-isa. Okay. Oo. Kasi mga, siguro estimate, sir, mga ilang libraries na lahat yung na itatayo ninyo? Magdadalawa na sa ngayon. Dalawa na ba? Saan po ito matatagpuan? Sa Bontoc, Mountain Province. Sa Bontoc, sa Mountain Province. So, saan nyo pa po balak maglagay ng mga libraries? Sa buong kabundukan ng Cordillera. Buong Cordillera po? Oo. Okay. So, sir, balita ko po meron kayong gig later, no? At the same time, lahat po ng mga gigs ni Sir Brixton talagang nagre-require siya na magbigay dapat ng mga libro. So, invite niyo po siguro yung audiences natin para syempre manood sila later. Yes, para po sa mga pupunta mamaya, sana meron kayong dalang mga gamit na libro o school supplies para makatulong tayo sa mga kapatid natin sa bundok. Yeah. Saan ito gagawin na mamaya, sir? Cafe mismo. Mismo, sa may Kamyas. Alright, sir. Ano yung kanta na bibigyan nyo ngayon? Paano ba? Isang harana sa mga nagagandahang dilag dito sa Alright, para sa lahat ng mga hosts natin na nagagandahan sa Good Morning Boss, let us all welcome once again Mr. Brixton. Yes. Mga pangarap ng mga lalaki pag nanliligaw pa lang Mabuti pa ang unan mo kasama paggabi. Mabuti pa ang kumot mo kasiping sa tabi. Sa pag-uwi ko sila ang iyong kasama. Tuwing umaga wala nang iba. At yan ba na may pagsisilosan mo pa? Kung maaari lang naman, ako na lamang sana ang maaari mong gawin na humutakunan mo. Mabuti pa ang panyo mo, may dampis sa iyong pisngi.
Naiinggit ang labi kong laging nakangiti. Sa aking pagising, silang iyong kasama. Tuwing umaga, wala nang iba. At yan ba na may pagsisilosan mo pa? Kung maaari lang naman, ako na lamang sana ang maaari mong gawin na humutatunan mo. Pangarap kita, kahit pa paano pa kita isipin. Pangarap kita, dinggin mo sana ang aking awitin. Pangarap kita, gawin mo sana, pangarap mo rin. Mabuti pa ang red horse, may tikim ng iyong halik. Naiinggit ang labi ko, laging nananabik. Sa aking pagising, silang iyong kasama. Tuwing umaga, wala nang iba. At yan ba na may pagsisilosan mo pa? Kung maaari lang naman, ako na lamang sana ang maaari mong gawin na umot at unan mo.